Ito yung binili nating charging battery sa online. So, i-check natin kung okay ba to. Kasi yung unang nabili natin ay defective. Hindi nagcha-charge. So, ito ngayon, bumili tayo ng bago. Tingnan natin. Mas mahal to dun sa una nating in-order kasi yung tag 100 plus lang yung mumurahin kaya hindi sigurado. So, ito ngayon, kumuha tayo ng fully intelligent pulse repair charger. Hindi na maayos sa pakabalot, hindi nakarap. So, sana walang damage to. Mali pa pala. Pulse repair charger. So, wala siyang manual. Ayan siya. Pwede sa mga malalaking battery. Sa pang truck. Wala lang siyang manual, mga tatay mo to. So, ang gagawin natin, i-check natin yung output nito kung okay ba. Yung unang nabili ko, tag 100 plus, umiilaw lang, hindi siya nagbi-blink. So, na-refund natin. Buti naman, nakuha rin natin yung pera natin. Ito ngayon, try natin. Ito sana okay na to. First time kong gumamit nito eh. May mood siya. Vehicle, motorcycle, and charging long lasting repair. Double modes. Repair maintenance. Ayan yung mga features niya. Okay. Product model 12 volts. Input voltage 110 to 240. Output niya ay 14.8 volts. Ang output current niya ay 6 amperes to 5 amperes. Tingnan natin kung yung output niya ay 14 volts. Saksak natin. Tapos, i-tester natin kung tutugma dun sa yung output niya. Tara, subukan natin. Get time connect. Yung battery hindi ko pa natatanggal sa motor. Ano natin tanggalin? Abot kaya natin, hindi abot. Then, ayan, anilaw. Ayan, 14 volts nga, 14.1. Ayan, 14.1. Sa motor ko, 14.1. Pipiliin mo pala yung sa mood. Ayan, may mood siya. So, ngayon, tester natin kung tutugma din sa 14 volts. Tingnan natin. Ayan, 14.1. Kita yun sa tester, tugma-tugma. So, ibig sabihin, okay. Magana siya. So, ngayon ang gagawin natin, ikukunin natin yung battery sa motor para i-charge natin. I-off na natin ito. Ano pag-off? Ay, wala siyang off. Bubunutin mo lang talaga siya. Wala siyang off. Bunutin na lang diretso. Switching lang pala to tsaka mode. Ayan. Yung off niya, diretso na. Pag bunot mo. Medyo nangangamoy siya. Pag bago siguro ganito. Ayan, start natin. Ayan, kukulay pula siya oh. Ayan yung warning niya. Pero kapag gumana na to, nawawala siya. So sabi sa motor trade, may defect na rin yung battery nito. Palitan na or kailangan i-charge. So pakita ko sa inyo yung niya. Yung volts niya. Ayan, 14 volts. Pero kapag inon ko siya, ayan, 12 volts, 12.7. So kapag mag-operate kayo ng ganyan, siguro yung naka-off, okay, tanggalin yung susi. Para safe. So ngayon, yung battery natin okay pa naman, 12 volts pa siya. So itatry natin i-charge. Gusto ko rin kasi masubukan yung charger na binili ko. Kung magcha-charge nga to. Para kung sakaling mag-charge, makikita natin kung mawawala yung pula. Gusto ko kasi pag mag-start yung motor, wala yung pula eh. Tanggalin natin itong cover niya. Yung itsura ng ating battery. Ito yung mga fuse. Ito yung relay. Dalawa. Ito yung pinaka-starting relay. Wala na kayo dyan. Importante na charge natin yung ating battery. Sa kapag tanggal nyo, ingatan yung kasi minsan natatanggal yung sa loob. Yung washer.
Mamaya ma-misplace nyo. Hindi nyo na may kakabit yan, hindi nyo na may screw. Masabit eh. Yan. So ngayon, dahil mag-charge tayo, babalik natin yung cover, baka pakilaman ng mga bata dito. Balik natin muna yung cover temporary. Matagal mag-charge eh. Hindi natin ano yan. Lock. Pero natin itong battery kung ilang volts pa ba ito. Tingnan natin. Yan. Yan. 13.3. Okay pa naman pala yung battery natin. Pero dapat 14 talaga siya. 14 volts dapat. So 13.3. Okay pa naman siya. So ang gagawin natin, i-charge pa rin natin. Para mawala na yung kulay pula. Ano natin? Sa ating pulse repair charger. Diba sa ano natin tester ay 13.1. Dito 13.2. So yan, nag-charge. Kita nyo? Listen. Charging lamp fasting. Ayan. Charging lamp fasting repair. Oh, full na agad. Ang bilis niya. Mag-full. So, ibalik natin yung battery. Tingnan natin kung matatanggal na yung warning doon na sign sa dashboard natin. Okay na, ang bilis na mag-charge. Saglit lang, puno na agad. Ang init na oh. So, ibig sabihin, okay yung battery natin. Hindi natin kailangan bumili. Plano ko pa naman bumili. So, pero ano natin, observe natin kung mawawala yung tawag dyan. Yung warning dun sa ating dashboard. Pero uminit yung battery yun. Nag-charge siya ng ilang seconds lang. Nakaano kasi siya, nakaset sa ano, to charging lamp fasting repair. Siguro ganoon talaga. Try natin i-charge. Second charge. Tingnan natin. Shhh. Ano siya dyan? 13.4. Ayan. Nag-charge na siya. Pumupunta talaga siya sa vehicle. Hindi siya nag-stay dito sa ano, sa motorcycle. Ayan, full na. Malabas full. At ganun, normal ba to? Dapat dito siya eh. Ayan, full na oh. Full. Kailangan tanggalin na natin. Kasi lulubo yun pag nasobrahan. Pero lumalabas 13.9. So, ibig sabihin, goods yung battery natin. Okay. Kabit pa natin ito. So, pinibalikan natin ito. Wala, bilis niya mag-charge. Fast charging. Okay na. Saan man?
Kailangan. Ito kasi sa ano to, sa MDL ko. Medyo mahirap. Salpak ng takip. Pag maraming abubot. Ano natin itong ano. Putin natin konti. Ayan. Kailangan ibalik natin po lang ito. Isasabit lang natin. Fix lang natin mo ito. So, try natin kung mawala na yung warning sa ating dashboard. Yung red ba? Try natin kung mawala. Ayun, 12.9 yung ano niya. Wala na. Wala na yung ano, warning sa ating motor. So, fully charged itong ating motor. So, di ba? Effective yung ano, yung intelligent pulse charging. Tingnan natin ulit kung babalik pa yung pula. Alright, okay na. So ngayon lang mga katay-katay mo to. Sana nakatulong ng konti ang ating ginawang kalukuhan. So ngayon hindi na ako mangamba. Baka bigla ako malubatan. Okay na yung motor natin. Na-charge na natin yung ating battery. Okay na, bye-bye. Thanks for watching.